Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkaayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga bayan, akala mga paninira, ang totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po, si Nemi Hasigawa. Meron siyang 65 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 63 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 34 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 26 na mga comments. And Grace Gruta. Meron siyang 21 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi na pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Grace Evangelista na bigay sa atin ng $5. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ang ating mga suki, mga early birds, yung nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Jean Medina, Rose Guevara, Maria Medasiplon, Trening Lozano. Nandyan rin po si Brian Baltasar, Zaida Taha from Saudi Arabia. I-shoutout natin si Sylvia Peralta, Sarah Brightman Vlog, Lenda Lim from the City of Ilagan, Isabela. Nandyan rin po kasama natin si Hero, Lorelei Bernardo, Flaviana Abela, Rudolph Barroga, nandyan sa Baguio City. Hi to Rodelin Tan and hi to Ralis Carlinga. At syempre, i-greet natin ang happy birthday kay Ninita Landrito. Greetings come from Shannon Reyes na nandyan sa Muntinlupa City. And also, happy birthday kay Oscar Alexis M. Dorotio. Siya ang anak ni Ma'am Estrella Diaz Menjola. And also, hello nga pala sa mga taga Dulong Bayan, San Jose del Monte City. Greetings nga from Efrain Lorenzo. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So kahapon, ang daming umingay talaga po ng mga account ng mga DDS mga kabayan kasi nga nakita ho natin kahapon merong press con itong si Shemenet or si Pusit mga kabayan. Nagkaroon po ng press con pero hindi siya pumunta doon sa NBI mga kabayan kasi nga naduwag. Diba lagi pong sinasabi po ng mga DDS na daw, ito daw si Pusit mga kabayan, astig daw. Diba meron siyang ginawa po ngayon, or merong ginawa ngayon ng mga DDS na parang poster na nakaganon po itong si Pusit mga kabayan. Tapos merong title, ano daw, astig daw itong si Sara Duterte. Astig ba? Hindi yata nag-coincide ang kanilang poster doon sa totoong karakter ni Pusit Makabayan. Hindi yata eh. Kasi nga sa NBI pa lang po, take club Makabayan, natakot.
At saka ang daming palusot, no? Nakita ho natin sa post po ni Hitad na siya po ay nag-videoke mga kabayan. Hindi siya dumalo doon sa NBI kasi daw meron doon silang gagawing Thanksgiving sa kanilang office, and also ang palusot niya, uwi daw siya doon sa Davao mga kabayan. Palusot talaga eh. Pero nakita ho natin, siya po ay nag-videoke. Ulit-ulit Sir Ivan, dapat natin pong asarin ito pong si Puse mga kabayan. Nag-videoke kasi. Okay, so kahapon, ang dami po nating mga nabasa po ng mga comment galing po sa mga DDS na kung saan abay talaga daw natakot ang Quadcom mga kabayan, yung committee na nag-imbestiga dito sa budget po ng OBP plus yung sa DepEd mga kabayan kasi daw ipapatigil na ho or yun na po yung katapusan na hearing mga kabayan. Pero diba nakita natin na sila na po dito ay nag-file po ng kaso, posibleng mga case dito kay Sara Duterte. At meron na po silang final na bill na ito'y magiging batas tungkol dito po sa confidential funds mga kabayan. Tumigil kasi nga meron ho silang conclusion mga kabayan. Hindi ibig sabihin na tumigil po yung Quadcom or yung committee na humawak doon sa pag-imbestiga po ng budget ni Sara at saka sa OBP mga kabayan. Hindi sila natakot, kundi meron na pong conclusion ho yun. Pero iba kasi ang mga ipinalabas na mga balita, mga vlog, mga fake news ng kabilang kampo na takot daw kay Sara Duterte. Pati nga daw yung NBI mga kabayan, natakot rin po daw kay Sara Duterte. Okay, so panawagan ko dito sa NBI, sana siseryosohin nila itong si Siminit o si Puset mga kabayan. Kasi kapag ganyan lang po lagi ang asta at saka yung pamamalakad po ng NBI mga kabayan, mukha talagang takot dito kay Puset na even though meron ho silang kasunduan, meron pong agreement kasi nga 'di ba nung una po na hearing investigation dito sa kay Puset na hindi siya dumalo mga kabayan. 'Di ba? Okay lang po ng NBI. So meron silang agreement daw na i-postpone ito the other day mga kabayan. Pero wala pa rin po, not the other day, kahapon nga pala yung hearing that is 11. So hindi po dumalo itong si Sara Duterte. So pinagmukha dito na sa taong bayan natakot dito ang NBI. Takot dito kay Sara Duterte mga kabayan. Sana panawagan ko kay Director Santiago, sana seryosohin niya dito. Kasi hindi naman po joke ang sinasabi dito at saka yung pinagagawa dito ni Puset na pinagbabantaan niya si PBBM at saka yung first family si Felisa at saka si SMR Makabayan. Hindi ho yung joke, kundi totoo ang kanya mga sinasabi. Even though nakikita ho natin si Sara na siya po ay nag-segue bigla Makabayan na hindi daw yun threat ang kanyang ginawa. Yun lang po ating panawagan sa NBI na sana siseryosohin nila itong si Puset kasi sumusobra Makabayan eh. So before tayo patuloy doon, napag-usapan po natin itong si Puset mga kabayan. Sisigway muna tayo ng konti kasi meron kong nakita na comment yung mga tumakas mga kabayan. Yes, you heard it right, yung mga tumakas. Sino sila Sir Ivan? Unang nagpalabas po ng comment, at saka ito lang po ating babasahin mga kabayan. Kasi nga 'di ba ang NBI, pati rin po yung mga taga-media, pati rin po yung mga vlogger na nandun po sa yung isinagawa nila na interview with Sara Makabayan. During po nandun siya sa HOR. Yung siya po dito ay nag-meltdown at saka pinagbantaan niya si PBBM. Di ba nandun po yung mga taga-mainstream media, mga journalists, pati rin po yung mga vlogger po ng kabilang kampo Makabayan. Isa doon sa mga sa pinadalhan po na sabina, ito pong vlogger, nagngalan po na Princess Maui Makabayan. Kasi nga nandun po ito si Princess Maui. Di ba nabanggit ko yan for how many vlogs ago? Nandun po ito si Princess Maui at saka nakita ho natin nandun siya sa interview Makabayan. Alam niyo ba kung saan sila ngayon? Nandun po sa Japan si Princess Maui Makabayan. Sumibat na ho, tumakas na. Hindi po ni-receive ang sabina na galing po sa NBI Makabayan. And also, nakalimutan ko na sana ito pong si Ana Malindog Makabayan. Nandun ba siya sa interview si Ivan? Yes, nandun po sa press con na mga interview po ng mga vlogger. Nandun po itong si Ana Malindog. 'Di ba nandun po ng mga vlogger po ng kabilang kampo? If I'm not mistaken, nandun po itong si Princess Maui, si Malindog, nandun po sila si Banatbay, nandun po itong si Boss Dada, mga banateros, nandun po itong si yung sa SMNA Makabayan, yung kasama ni Ka Eric, yung basta merong yung mukha nun eh.
Yung kasama ni Ka-Eric Makabayan, yung babae, nakalimutan ko ng name eh. At saka nandun rin po itong si Atty. Texe, kasama itong si Maui at ito pong si Malindog Makabayan. Ngayon, meron siyang comment. Kasi nga, nakita natin itong si Malindog Makabayan kasi nga, until now, ito pala ay tumakas and until now for how many days, siguro week na Makabayan, nandun po ito sa China. Hindi pa rin po umuwi hanggang ngayon Makabayan. Sumibat kasi sumibat or baka nanghingi po ng budget Makabayan. Nandun sa China eh. So nag-post siya. Sabi niya, "Putya, sobra na ito. Di na ito makatao at lalo naman di na ito makapilipino daw. Grabe sukdulan kasamaan." Dahil siya po ay nag-post mga kabayan, ngayon nakita siya ng mga pro-admin vlogger. So ngayon siya po isinumbong, nandun pala ito sa China mga kabayan. Nagtago na doon kay Xi Jinping. Or baka nanghingi po ng extra budget, siguro naubusan mga kabayan. Diba? Ma'am Ann Malindog, umuwi ka na sa Pilipinas, harapin ninyo yung subpoena, harapin ninyo yung tawag ng NBI at saka sagutin ninyo yung mga questioning po ng NBI. Bakit naman kayo matatakot? Di ba mga kabayan, bakit naman sila matatakot? Matatakot sila tumakas, ibig sabihin sila po ay guilty mga kabayan at marami silang alam sa nangyari nung panahon na yon o nung time na yon. Di ba? Kaya ayaw nilang sagutin po, ayaw nilang i-receive po ng subpoena kasi sila po ngayon ay nagsibatan, tumakas na mga kabayan. Yan po yung mga guilty at mga duwag katulad po kay Pusit Sara Duterte. Okay? Balikan natin si Sara mga kabayan. Sa ngayon, meron siyang sinabi doon. Meron siyang sinabi na hindi daw siya evasive mga kabayan. Sabi ni Sara Duterte, "I am not being evasive. I am not answering questions because they have no authority to ask confidential questions." Yan sabi ni Sara Duterte sa kanyang press con mga kabayan. Hindi daw siya evasive, kundi hindi na siya sumasagot sa mga question mga kabayan kasi wala daw authority yung committee na nag-imbestiga sa kanyang budget mga kabayan tungkol daw sa confidential funds. Well, tanong ho natin, wala bang karapatan ang taong bayan na malaman po kung saan niya ginasta or itinago or ibinulsa ang ating pera mga kabayan? Tungkol doon sa confidential funds. Hindi naman yan pesos o hindi naman yan hundreds lang, hindi naman yan thousands lang, kundi milyones yung mga kabayan. Milyones o yun. Malaking halaga po ang kanyang iginasta, yung 125 million pesos in just 11 days. Marami pa po mga kabayan, hindi lang po yun. At wala bang karapatan na malaman ng taong bayan kung sino si Mary Grace Piatos at sino rin po itong si Kokoy Villamin mga kabayan? At sino yung 405 lahat ng mga ghost payees? Di ba mga kabayan ko, doon lang po sa tungkol doon sa ARS or ARS, yung acknowledgement receipt mga kabayan, na kung saan tungkol doon sa DepEd pa lang po, di ba merong 677 lahat ng mga ARs na kung saan pinatingnan ho yun. Pinatingnan ho yun ng taga-SOR doon po sa PSA mga kabayan, and we found out merong report po na inilabas ang taga-PSA out of 677, 405 mo doon ang hindi po register or walang pangalan doon sa PSA mga kabayan. Ang ibig sabihin, yun po sila ay ghost payees. Yun po sila ay confidential agents mga kabayan. Yun po sila ay ghost employees or baka ghost vloggers mga kabayan. Or baka yung mga trolls nila. Pwedeng ganun kasi nga sekreto eh. Di ba? Sakto ba si Ivan? Baka siguro yung budget na yun binigay doon sa mga vlogger ni Sara Duterte mga kabayan. Siguro lang ha. Ito mga DDS talaga eh. Di ba? Wala bang karapatan ng taong bayan na malaman yan mga kabayan? Alam niyo po, kahit yan po ay isang alias or code name mga kabayan, kasi nga 'di ba sabi po ni Harry Roque, si Harry Roque nga mga kabayan, nag-ingay naman po. Nag-ingay naman po itong si Harry Roque, sabi niya si Mary Grace Piatos daw is only a code name mga kabayan. Code name lang daw itong si Mary Grace Piatos, okay? So, code name lang daw. At saka yan rin po sinabi po ni Sal Panelo, if not mistaken mga kabayan, na siyempre daw, code name daw ito, so confidential. Hindi na dapat ito tatanungin mga kabayan. Dahil yan po ay sinabi ni Rocky na code name yan, tatanungin natin yung former commissioner ng COA mga kabayan kung wala ba talagang totoong identity
yung mga code name. Actually, meron makabayan. Saan nakasulat niyan? Sasabihin niyan dito. For more details, let's watch this. Name lang yan. Kasi nga, confidential funds. Kasama ito dun sa, dun sa mismong nature ng funds being confidential. Tatayo ho ba yung ganong klaseng pagrarason, Commissioner? Ay, salamat Carmina. Dinagdag mo ang ating pag-uusap. Maganda yung katanungan mo. Kung halimbawa na yan sinasabi nila, na code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? I-shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat merong kang logbook. Yung Special Disbursing Officer may logbook doon. At doon nakasulat, kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nilang, ay confidential na ito, meron din tayong proseso dyan, nakapaloob din sa batas. I-declare lang yan, as parang i-desensitize lang yan ng Department of National and Defense. Sasabihin niya, hindi na to security issue as of now. O, nakapangitan naman na wala namang sensitive na information on the basis of the program na inattach nila doon. Wala naman silang sinabing may hinahabol silang terrorist or what, so much so na napaka hindi nang dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko wala eh. So malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ka kayo, shift the burden of proof. Ilabas nyo yung tinatawag nating logbook or journal na nakapaloob din sa guidelines na nakalagay doon, ano yung ginamit yung alias at ano yung pangalan. Hindi kasi pwedeng kayo-kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami, tatanggapin namin na pwede na ang alias. O, di ba? Butata makabayan. So, kahit alias ho yan, kahit code mo yan, meron yan nakalagay po ang name nila, yung totoong identity, doon sa logbook makabayan. Kasi yan po yung nakasaad doon sa COA. Di ba? Ano na Hitad, ano na Roque, ano na Trexie. Kasi silang lahat makabayan umatake ngayon. Dahil po ito'y ngayon kanilang ina-amplify yung tungkol dito sa code ni makabayan. Kasi ang unang nasabi niyan, di ba, yung si Salpanelo, hanggang yan po sinakyan po ni Harry Roque. Ano na ngayon? Sila'y napahiya makabayan. At saka marami ko nakita niyan eh. Si Crescent, si Joey na naman. Joey na naman eh. Si Joey, yun pong si Odell yata ang name niya makabayan na napakarami talaga ng mga nadidis supporter. Ngayon, ginamit nila yung name na code name. Hindi daw maintindihan po ng gobyerno makabayan. Well, merong karapatan po ang taong bayan. Kasi nga si Chowa, siya po yung nagrepresent po ng taong bayan makabayan. O klaro na, sinabi mismo po ng former commissioner ng COA, nandyan ho yan nakasulat po sa logbook makabayan. Pero ang tanong, bakit walang sinabi na ganyan ang taga-COA makabayan during sa investigation? Di ba nakaduda talaga eh. Wala tayong narinig po galing sa COA na yan po nakasulat po doon sa logbook makabayan. Mukhang meron talaga pong pinagtatakpan dito yung taga-COA makabayan. Or baka kasabwat ni Sara Duterte yung COA makabayan. Correct, I'm wrong. Ngayon, meron tayong pag-usapan makabayan. Itong tungkol pa rin po sa press co ni Sara Duterte kasi nga bigla siyang palusot. Bigla siyang nagpalusot makabayan. Dahil daw, di ba tungkol sa ARs, kasi sinabi niya sa kanyang press con na she has nothing to do with the preparation daw sa ARs makabayan. Kasi daw siya ay nasa structure, nasa taas yung makabayan. Kasi yung ARs nasa baba daw yan. 'Di ba? Yan pong palusot niya. Sa tingin ko dito makabayan, parang yatang nilaglag niya yung kanyang mga tauhan. But before po tayo magpalabas po ng ating opinion at saka analysis makabayan, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang press con para maintindihan natin. Let's watch this. I can give you a very short answer with regard to ARs. I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down to the grassroots level. So I had nothing to do with preparations of ARs. I was up here in the structure and money went down for information. So you have no knowledge why all these names were used in the acknowledgement receipts? In the first place, we do not even know if these are ARs which came from DepEd or OVP to COA because there's a chain of evidence supposedly. In law, there's a chain of evidence, handling of evidence. So right now, nobody can really answer that because nobody knows
if these ARs are true. Because we don't know if it came from us. That's what they're saying. That's what they're alleging. Yes, that's what they're ARs came saying. from the OVP, submitted to COA. Yes, but there is a legal process in the custody of evidence. So right now, we really cannot say if the ARs came from us. Because the ARs that are with us has not been checked with the ARs that are with them. You're denying that the ARs came No, from I'm just saying that we do not even know if the ARs with us are the ARs that are with them, because the ARs from the field, going to the office, going to COA, that's not how you do legal work. It's not how you do legal work. There's a very stringent process in evidence. That is why even if there is no law prohibiting a person from divulging confidential information, person cannot answer that because we do not know if that paper that they're holding was a paper that came from the OVP and DepEd. Tigil lang, hindi ko mag-guess makahabayan. Mukhang tanga yata eh. Or bubo ba si Ivan? Hindi ko guess makahabayan. Bakit si Ivan? Una, di ba sabi niya, she has nothing to do with the preparation of ARs makabayan kasi siya daw ay nasa taas. Then ang ARs papunta daan sa grassroots makabayan. Hindi daw dadaan sa kanya yung ARs. Hindi ba dadaan sa kanya yung ARs makabayan? Tapos nung time po na tinanong siya ng reporter makabayan, does this mean that you are denying sa ARs makabayan? Sabi niya, hindi ganon. Ang ibig lang niya daw sabihin makabayan, napalusot siya, pabiktim makabayan. Ang sabi niya, ang ibig daw sabihin na hindi daw sila sure yung nakaabot na ARs doon kay CHOA Makabayan so committee, yun ba ay galing talaga sa kanila? Kasi marami daw yung pinagdadaan ng Makabayan. Correct ba, I'm wrong? Di ba ganun po yung pagkakintindi natin? So meron siyang palusot dito Makabayan. Ang ibig sabihin, dahil marami daw pagdadaanan yung ARs, pupunta pa sa OVP or DepEd, then pupunta yun sa COA Makabayan, and after COA napunta doon sa kay CHOA kasi ang HOR sila po ay nag-request po doon sa COA Makabayan. So ngayon ibig sabihin po ni Sara Duterte, baka daw yung hawak na mga ARs doon kay CHOA Makabayan, yun po ay planted, yun ay piki Makabayan. Di ba DDS? Correct ba, I'm wrong? Kung mali ang pagkakintindi ni Sir Ivan. Yun po ibig sabihin, according po sa aking analysis Makabayan, pinagmumukha dito yung HOR na baka daw yun ay planted lang, yun daw ay gawa-gawa lang or piki lang, yung mga hawak na mga ARs nandun kay CHOA Makabayan. Ngayon, supalpalin natin. Bakit ngayon niya lang po niyan sinabi Makabayan? Bakit ngayon lang yan sinabi ni Sara Duterte? Bakit kaya Sir Ivan? I am very sure meron dito pong nakapag-advise sa kanya Makabayan na ganito po ang kanyang sasabihin kasi kapag aaminin niya na galing po talaga sa kanila yung mga ARs na yon at saka napunta yun doon kay CHOA, siya po ay malilintikan Makabayan. Ito ngayon ay palusot. Meron pong nag-advise sa kanya. Sino kaya Sir Ivan? Malamang sa malamang, malaking posibilidad ito pong si Marcoleta Makabayan. Bakit mo nasabi na si Marcoleta Sir Ivan? Diba? Sino bang nakanood doon sa kanyang press con? The whole press con Makabayan. Diba ang pambungad niya doon sa press con, siya po ay nagpasalamat po kay Marcoleta. Bakit? Kasi si Marcoleta Makabayan nag-offer sa kanya na mag-represent sa kanya bilang lawyer sa kanyang impeachment case Makabayan. So nagpasalamat siya kay Marcoleta dahil daw happy daw siya, nandyan si Marcoleta, magaling daw ito na attorney Makabayan. Well, actually magaling naman talaga na attorney ito pong si Marcoleta. Sayang nga lang eh. Di ba? Sayang Makabayan, nandun po nakapanig si Marcoleta sa mga ukok. Magaling si Marcoleta, wala tayong question dyan. So yun po ang kanyang pambungad sa kanyang press con, pinasalamatan niya si Marcoleta Makabayan. And also pinasalamatan rin po niya yung mga INC members, yung INC sa kanilang suporta sa kanya Makabayan. Doon pa lang po sa kanyang sinabi, nag-assume na siya na talaga pong susuporta lahat ng mga INC members sa kanya Makabayan. So ang dating dito ng gagawin daw rally, kung meron Makabayan, kung sakaling meron, ito'y magiging protect Sara Duterte.
Correct ba, Amrong? Ganun po ang mangyayari, mga kabayan. Dito pa nga lang sa kanyang sinabi, nagpasalamat siya sa INC, di ba, sa INC members o sa pamunuan po ng INC, kasi siya daw ay sinuportaan, mga kabayan. So doon pala po, klaro na kanilang intent dito tungkol ito sa gagawin daw rally, mga kabayan. And speaking of rally, meron na pong nag-leak ngayon na video, mga kabayan, daw di umano ito daw ay paghahanda ngayon ng mga INC members at sila daw ay handa nang lulusob doon sa Manila, mga kabayan. Mamaya papakita ko natin yan. So dito tayo po kay Sara Duterte. Ulitin na po natin dito. Ito po ang kanyang palusot, mga kabayan, at ang saka possible dito nag-advise sa kanya, ito pong si Marcoleta. Nakalimutan ba niya or gusto ba niyang gawin na tayo po ay magiging pareho sa mga Duterte na makakalimutin, mga kabayan? Doon pa lang po sa hearing, and how many press cons ago, ilan na pong press con ang dumaan, mga kabayan, may narinig ba tayo na sinabi po ni Sara Duterte na ganyan, mga kabayan? Na hindi sila sure na yung nakaabot na ARs doon kay CHOA sa kanila yung, mga kabayan. Diba? And second, doon po sa mga hearing, sa mga series of hearings, mga kabayan, may sinabi ba ang COA na hindi sa kanila yung ARs na yung, mga kabayan na iniabot nila doon kay CHOA? May sinabi ba ang COA diyan? 'Di ba wala, mga kabayan, kahit minsan? At meron bang sinabi ang mga disbursement officer tungkol sa ARs, mga kabayan, na sila ay nagdududa dito na baka yun po ay piki? Or hindi sila sure kung yun talaga pong mga resibo na galing sa kanila nakaabot doon, exactly yun kay CHOA, mga kabayan. Di ba wala? Ang ibig sabihin, nilaglag ni Sara Duterte yung kanya mga disbursement officer, ang kanya pong mga staff, mga kabayan. Sila si Gina Acosta, yung pong sila si La Checa, sila po si Zulaika, at saka marami pang iba, mga kabayan. Nilaglag dito ni Sara Duterte because ang kanyang intent dito, mga kabayan, ano, Sir Ivan? To save herself, mga kabayan. Correct, Ma'am Rong? Yan pong opinion po si Ivan sa kanalaso natin. Bakit niya sinabi yun? To save herself. Kasi malapit na po ang impeachment case, mga kabayan. Bahala na ang kanyang mga tauhan dyan kung ano bang mga sabi. But I am very sure, galit na galit ngayon ang kanyang mga tauhan, mga kabayan. Kasi sila po nilaglag ni Sara Duterte. Hindi na po inisip ni Sara dito yung kanyang mga tauhan. Even though makailang beses niya sinabi niya na okay lang daw siya po yung aatakihin dito or aatakihin dito ng gobyerno natin or meron bang sinisiguran siya dito or merong political motivation ginagawa ating gobyerno dito kay Sara Duterte, wag lang daw ang kanyang mga tauhan, mga kabayan. Di ba sinasabi niyan, yan po ay katarantaduhan, mga kabayan. Kung sino nakakita doon sa kanyang interview, press con kahapon, masasabi nyo, gunggong talaga itong si Sara Duterte. Okay? So, forward na, mga kabayan. Meron po siyang sinabi doon na tungkol doon sa hindi niya pagpunta sa NBI. Kasi according sa kanya, mga kabayan, kung bakit daw hindi na siya dumalo or mamalik doon sa NBI or hindi na siya napakita sa NBI kasi daw wala daw patutunguhan. Nagiging bias na daw ito, mga kabayan, or magiging bias na itong NBI. At saka ito po ang kanyang sinabi. For more details, let's watch this. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ganitong mga kriminal na ingest. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita nyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there's several kinds of threats. Okay. Ang worst case scenario, thank you, Ma'am Sel. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well.
That is why I just decided not to go to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases. Well, sana lahat ng yan ay mangyayari kasi yan po ang hangad ng mga Marcos supporter o sa mga nagmamahal ngayon sa ating Pangulong CPBM. Diba sabi niya, worst case scenario, pwede siyang matanggal daw sa office dahil daw sa impeachment mga kababayan. At marami mo daw sangkaterbang mga karapin na mga kaso mga kababayan. Sabi niya, sana lahat ng yan ay mangyayari mga kababayan. Diba? Yan po ang hangad natin. At siya nga pala no, next year, January 15, don't forget, meron pong ginagawa dito na hakbang ang Pink Lawan na Sara Impeach Rally doon po sa EDSA Shrine mga kababayan. Okay, so supportan natin. Don't forget, January 15, next year, 2025. Impeach Sara Rally. Sana siya po ay ma-impeach now na. Kasi nga walang kwenta eh. Wala talagang walang magandang naibigay po sa bansa natin mga kababayan. Wala siyang magandang naidulot sa bansa natin kundi kahiyan lang po. Ipinahiyan niya ang bansa natin mga kababayan makailang beses na po. 'Di ba? Ang ating presidenteng si PBBM nagtatrabaho dito ng matino. Nagtatrabaho dito ng 24 oras para lang po mapaangat at saka makilala pa ang bansa natin. Para po maraming investors mapasukan po sa bansa natin mga kababayan. Pero dito po sa ginawa ni Sara Duterte na kung saan ipinahiyan niya ang bansa natin, syempre matatakot na yung mga investors na papasok sa Pilipinas mga kababayan. Diba? Katarantaduhan kasi ang kanyang ginagawa eh. And also, ipakita ko rin po sa inyo. Dito tungkol po sa threat sa kanya mga kababayan, sabi niya na ito daw threat sa kanya hindi daw iniimbestigahan. Ang DOJ at saka yung NBI mga kababayan, hindi daw iniimbestigahan ang threat sa kanya, kundi ang iniimbestigahan daw dito ng DOJ yung kanyang press conference. Yung tungkol po sa kanya, sinabi na ipapatigil na daw yung First Family, si PBBM, si Felisa at saka si SMR mga kababayan. So meron dang bias dito. Ipakita ko na sa inyo ang kanyang pahayag. For more details, let's watch this. No, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when you see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con. Pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yon. Iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they've not ever investigated threats against me. Okay, so hindi daw inimbestigahan ng DOJ ang threats against sa kanya mga kababayan. Hindi daw, binaliwala lang daw. Tanong natin sa kanya, meron ba talaga siyang threat mga kababayan? Di ba nakakadula talaga eh? Meron ba talagang threat itong si Sara Duterte? Kasi nga nakita ho natin sa mga pictures doon po sa kanyang Facebook account, sa mga post po ng mga kanyang makalyado na kahit saan lang po nagpupunta itong si Sara Duterte para nangampanya mga kababayan. Diba kahit saan lang po? Do you think sa kanyang picture, sa kanyang mga lakad, meron bang threat mga kababayan? Do you think may threat po yung ganyan? And also, ipakita ko rin po sa inyo ang interview ni Sal Panelo doon kay Pinky Wave mga kababayan sa Bilyonaryo na kung saan very awkward talaga. Kasi bakit daw hindi natawa itong si Pinky Wave nung napag-usapan nila yung tungkol sa threat dito kay Sara Duterte mga kababayan. For more details, let's watch this. Palagay ko, ang Malacanang dapat talagang imbestigahan yung mga salita niya. Hindi dahil sa tingin nila pinagbabantahan sila. Sa akin, hindi sila pinagbabantahan. Imbestigahan nyo para malaman nyo kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Para malaman nyo kung sino. Kaya lang, ang problema, baka yung nag-iimbestiga, malaman, kayo pala. Hindi ka tumawa. Siyempre. Matatawa to. Ang ibig ko sabihin, No, I get it. I know what you're kailangan saying. imbestigahan nyo para kung hindi kayo, malaman nyo, Sino? Hindi kami. Ito Kung hindi nalaman yung namin. pinaghihinalaan, Oo. who is it That then? is what precisely you're why saying. they should investigate. Natawa ako kasi napahiya si Sal Panelo mga kababayan. Hindi ako natawa dun sa kanyang sinabi na dapat daw imbestigahan ng Malacanang ang threat kay Sara Duterte. Bakit daw hindi natawa si Pinky Wave mga kababayan? Bakit kaya?
Kasi hindi naman po tanga at bobo si Pinky Wave. Unlike doon sa mga DDS mga kababayan, na sabi pa nga doon sa post po, sa comment po ng mga DDS, na sila daw ay napatawa ni Sal Panelo. Ito daw si Pinky Wave, hindi daw napatawa kasi daw hindi siya Duterte supporter mga kababayan. Hindi daw niya suportado si Sara Duterte. So marami mga sinabi doon sa mga comment po ng mga DDS. So yun po ang pinalabas nila. Hindi natawa daw si Pinky Wave dahil daw hindi naman siya Duterte supporter mga kababayan. Saang portion doon ang nakakatawa mga kababayan? Hindi ko magets talaga eh. Hindi ko magets itong si Sal Panelo. Saang portion doon ang nakakatawa? Or saan banda tayo doon na tayo po ay tatawa mga kababayan? Hindi ko magets. Hindi ko makapasok eh. Nakapasok na ako nung ito pong si Sal Panelo, siya po yung napahiya mga kababayan. Doon nakatawa si Ivan. Nakatawa naman eh. Okay, so dito po sa pahayag ni Sal Panelo, meron na pong pahayag, ito pong si Katon Ying mga kababayan. Si Katon Ying, sinabon niya, nilampaso niya yung mga DDS. For more details, let's watch this. Oo, kahit love pa natin si BP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Magsasawalang. Katulad nito kay BP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Sasabihin nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. So, what I'm saying here is, may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na nating mali yun, at umokay pa rin tayo, at nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Tapos ngayon, makikita natin, dahil nilabas ng COA yung report nito, na ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President ay ilang bilyon? 4 na bilyon ba? O 5 bilyon? Ba't yun, hindi iniimbestigahan? Pwede rin pong paimbestigahan yun sa totoo lang. Kaya lang, may problema tayo ng konti. Bakit po? Ang presidente po kasi ng Pilipinas ay hindi po isang civilian na mamamayan lamang. Sino po ba ang presidente ng Pilipinas? Ang presidente po ng Pilipinas ay hindi lang po chief executive, kundi siya po ang commander-in-chief of all the armed forces ng Pilipinas. So may kinalaman pa rin po sa state security, sa national security ang Pangulo. Kaya yung tungkol sa confidential intelligence fund niya, kung gusto nyo pa-imbestigahan, okay din yun. Pero ang kaibahan po kasi niya, bilang Pangulo, siya ang Commander-in-Chief. Yung pangalawang Pangulo at Deputy Secretary, iba po yun. Ano po? Ano na mga DDS? Pahiya kaya Butata kaya So before natin dadagdagan po yung sinabi po ni Katon Ying Makabayan sa about po sa confidential funds, kasi meron po ipinakalat ngayon mga DDS tungkol po sa confidential funds Makabayan. But before that, ishare muna natin. Nandyan po si Lorely Campos from Singapore. Hi to May Dunes. Kasama rin po natin si Leonardo Celiero, Mary Jane Tan, Feli Pilipina. Nandyan rin po si Jean Udag Taguba, Felicidad Solitas. I-shoutout natin si Virginia Docosin. Hi to Gina G. Nandyan po si Manang Biday, Jelen Quezon, Manuel G. Diamante. Hi to Crispin Reyes, Cleo Manuel. And also shoutout natin si Zedi Praxi from Riyadh. Nandiyan po si Josefina De Vera. Isyatan natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia, Maximo Magdalena from London, Josephine Gallego, Philly Valdez from QC, Ernesto Dalangin, hi to Ashin. Nandiyan rin po si Jess Sabto from Calaba, Laguna, Alexander Villas from British Columbia, Canada, and hi to Antonio Tugadi. Okay, so ang dami mga bagong mga pangalan mga kabayan. So anyways mga kabayan ko, so dahil po napag-usapan ni Katon Ying and also ni Sara Duterte, yung tungkol po sa confidential funds, dadagdagan natin yan. Anong ipinakalat nila sa Ivan?
Kasi ito ay tungkol po sa budget po ng confidential funds and also intelligence funds ng OP mga kababayan or Office of the President. Kasi according po sa balita dito, sinakyan nila kasi, sabi dito, the Office of the President OP under President Ferdinand Marcos Jr. is the top confidential and intelligence fund spender for 2023 with a combined 4.56 billion pesos, the COA Annual Financial Report said. So dahil po ibinalita ho yan ng mainstream media mga kabayan. So siyempre yan po ay sinakyan kagad po ng mga DDS na magonggong. So sabi dito po sa post po ng TAPS Coalition, nirepost nila, ito pong post ni Crisette Lorita Cho mga kabayan, ang DDS vlogger. Dito po sa balita ng Inquirer, Marcos Office spent over 2 billion pesos in confidential funds in 2023. So sabi ni Crisette, ano na, si Sara pa rin ba? At sila po ay nagpakita ng mga screenshots mga kabayan. Ipakita ko lang sa inyo. Itong budget daw sa 2023 that is 2 billion pesos. So over 2 billion pesos ang nagasta daw or nagamit na budget na intelligence funds or confidential funds ng OP mga kabayan. So year 2024, this year mga kabayan, umabot daw ng 9.2 billion pesos. So dito rin po sa 2025, ang budget po for the next year sa OP mga kabayan sa kanila pong intelligent funds, Marcos wants 10.2 billion pesos confidential intelligent funds for 2025. So pataas na ng pataas mga kabayan ang budget ng OP or Office of the President. Okay? So ngayon gusto nilang paimbestigahan yan. Bakit palaki daw ng palaki ang budget ng OP sa intelligence funds and also sa confidential funds mga kabayan? Ngayon, di ba ang sabi nila, COA, Office of the President is top confidential intel fund spender. Malaki daw ang iginasto o ginagasta ng OP mga kabayan. Hindi ba nila alam sa panahon rin po ni Digong mga kabayan, also ang Office of the President, top spender rin po sa confidential funds. According dito sa balita po, year 2021 ng GMA mga kabayan, Duterte still tops in Intel confidential funds. Tanong natin sa mga DDS, sila ba ay nagreklamo mga kabayan? Di ba wala kahit minsan? Nagreklamo ba ang mga DDS? Meron ba sila dito mga pangungutya mga kabayan tungkol dito po sa budget ng OP sa confidential funds? Di ba wala? Kasi nga si Digong yon. Sila po ay takot mga kabayan. Hindi nila kinuwestiyon na tungkol dito po sa balita ng COA na top spender po si Digong sa panahon niya ang intelligence funds mga kabayan. Unang-una, kailangan talaga po ng intelligence funds ang Office of the President mga kabayan kasi mandato nila yan eh. Nasa batas na ho yan mga kabayan. Dapat meron pong confidential funds, intelligence funds ang OP kasi need nila yan. Pero ang Vice President, ang OVP, hindi po kailangan mga kabayan. No need po, no need. Baka yan po ibusa lang po. Pero dito po sa OP, kung bakit walang nangyaring hearing, walang nangyaring investigation sa confidential funds and intelligence funds dito po sa OP mga kabayan. Bakit? Kasi nga 'di ba sinabi na ho yan noon ng taga DBM mga kabayan and also binakapan rin po yan ni Mig Sobere na sabi niya mga kabayan last November 10, 2023. I just want to put on record that the CIF report of the OP is one of the most detailed and comprehensive reports that I have ever seen. It is the most detailed among all the other agencies. Ang OP mga kabayan, detalyado sila. Very detailed po ang kanilang report sa intelligence funds, saka sa CONFI, kung saan yun ginamit mga kabayan. Pagbigay po ng report ng OP doon sa COA, detalyado. Hindi na po nahirapan ang COA mga kabayan. Kaya nga walang red flag ang COA dito sa OP, sa CONFI mga kabayan. Kasi nga very detailed. At saka doon po sa dito po sa nangyari sa OBP mga kabayan, marami kasing mga red flags. Bakit? Hindi kasi detailed at marami po mga questionable mga tao, questionable po ng mga ARs, gumagamit pa ng mga sekreto, mga codename, mga alias po doon sa kanilang mga payes mga kabayan.
Di ba? Maraming issue ang OBP. Marami rin pong issue yung DepEd. Kaya sila po ay inimbestigan mga kabayan. Hindi sila maiimbestigan kung sana ginawa nila ang kanilang trabaho ng totoo mga kabayan. Ang problema kasi sa OBP na pinahawakan yun ni Sara Duterte, marami kasing anomalya mga kabayan. Tapos lumabas pa yung tungkol po sa sobre na puti. Lalong uminit ang ulo ang COA. Kaya sila po ay ni red flag mga kabayan. At red flag na ho yan noon pa man itong si Sara Duterte dito po sa taga-COA mga kabayan dahil nga sa mga ghost employees. Diba? Yun ang pagkakaiba kung bakit hindi inimbestigahan ang OP, ang kanilang config funds mga kabayan, and also ang kanilang Intel funds. Gets na mga DDS. And also pansinin rin po natin, postin po ng taga-TAPS Coalition mga kabayan, ito pong post ni Alakdang Gubat, kaya palalantaran na ubos. Yung tungkol po sa PACC mga kabayan. And I believe na topic na ho natin ito, I think that is 5 vlogs ago na ba mga kabayan. Yung tungkol po dito sa Presidential Anti-Corruption Commission, yung pong itinalaga po ni Duterte mga kabayan sa kanyang panahon, na ito ng PACC, ang office ito or ahensya na ito para daw maiwasan yung korupsyon sa gobyerno mga kabayan. Mga DDS, ito'y na-topic na ho natin dito. Pero atin lang pong, i-connect ng konti makabayan. O konti lang naman para pumintindihan po ng mga DDS, baka sakali, hindi nila yun po na napanood makabayan, kung bakit yun po ay tinanggal. Ang office na yan, ang PACC, bakit yan tinanggal po ni PBBM? Unang-una, para maintindihan natin, redundant na po. Ang trabaho ng PACC, trabaho rin po ng PCGG. Ngayon, bakit yan tinanggal po ni PBBM ang PACC? Kasi yan po redundant sa kasayang na po sa pera. Ang function ng PACC, nandyan na po sa Office of the Ombudsman, nandyan na po sa PCGG, nandyan na rin po sa Office of the Executive Secretary, Legal Affairs. 3 office, meron na pong function, pareho dito sa PACC. Kaya yan po ay tinanggal. Tinanggal yan ni BBM, it does not mean na sila po ay makapaggawa ng corruption dito. 'Di ba yan pong assume dito ngayon ng DDS makabayan. Tinanggal yan ni BBM para daw libre na sila po mga mangurap makabayan. Ang mga Marcos. 'Di ba? Yan naman ang sinasabi nila eh. Kung tingnan niyo to, ang function ng PACC katulad po sa PCGG. Pero saan dito ang humabol sa ill-gotten wealth ng mga Marcos makabayan? 'Di ba yung PCGG? So dapat kung ang purpose pala dito ni PBBM para po sila ay free na para mangurap makabayan, ang dapat tinanggal dito yung PCGG, hindi po yung PACC makabayan. Kasi nga 'di ba hinabol sila sa PCGG. So ang dapat tatanggal dito ni PBBM ang PCGG kundi yung PCGG at hindi po yung PACC makabayan. So yun sana dapat ang tinanggal ni PBBM. Gets na mga DDS, manggungong talaga eh. Hindi kasi sila po naintindihan makabayan. Dahil po yan po'y binuo po ang ehensya na yan, ang batas na yan sa panahon kasi ni Digo, pero yan po'y inabolis po ni BBM kasi yan po ay sayang sa pera makabayan. At baka yung PACC, and send po ito'y hahabol sa mga korap dyan sa gobyerno natin, baka nandyan lang po ang mga korap sa gobyerno natin makabayan. Kasi sila po'y lahat tauhan po ni Digo. Nandyan po sa PACC. O di ba? Mautak si PBBM. Okay? So, forward tayo. Before tayo babalik doon kay Sara Duterte makabayan, meron kasing demand, yung tungkol po doon sa kahapon natin ipinakita makabayan, yung vlogger na si Ray William Johnson, nalala ba natin yan? Yung tinira niya, ito pong si Kibuloy makabayan. Yes, marami kasi nag-comment sa ating last vlog. Sabi gusto na nila makita yung unang content na ginawa po ni Johnson makabayan. Kung bakit siya hinabol ngayon ng legal team ni Kibuloy, ni Torion makabayan. Diba siya po tinakot ngayon at saka po siya daw ay kakasuhan kapag hindi daw tatanggalin ang kanyang content at saka hindi siya mapalabas po ng public apology makabayan. Diba siya po tinakot ni Torion at saka ng taga SMNA makabayan. So, ipakita ko sa inyo kung ano ba ang punot dulo doon or ano ba ang content na ginawa nito ni Ray William Johnson makabayan. For more details, let's watch this. So this guy is a mega church preacher, and he gets a little pervy, and now he's on the run from the FBI. Now the guy's name is Apollo. He's 24, he's from the Philippines, and he's a small-time preacher there. And one day, he's preaching in a little chapel when suddenly
angels appear to him. And they come and they tell him that he's actually the son of his God. So he starts telling everyone that he is the appointed son of God. Well, I'm sure this will end well for him. So anyway, because of this, he decides to start his own church. And a few years later, after the church is founded, this guy shows up, Rodrigo. And Rodrigo's running for mayor, and he comes to speak to the congregation at the church. And they welcome him, and soon enough, he and Apollo become good friends. And later, Rodrigo actually gets elected mayor, and he appoints Apollo to be his spiritual advisor. And so then more people find out about Apollo and his teachings, and his church starts to grow, and soon the donations start rolling in. Because, of course they do. But these donations aren't enough for Apollo. He wants more. So he gets the full-time working members of the church to go out at 6 a.m. every morning and solicit money from strangers for the church. The only catch is they can't come home until they reach their daily quota of money collected. So to avoid sleeping on the street, the members of the church start playing on people's sympathy. Like they pretend to be poor college students or they pretend to be disabled, but whatever. It works, and the church makes a ton of money. And so pretty quickly, Pastor Apollo becomes a very wealthy man. He's so wealthy, in fact, that he's able to start his own broadcasting network. And this helps spread his teachings beyond the Philippines. So now he's got followers around the world, in many different countries, including the United States. And this is where Apollo really levels up. And with the help of his innermost circle, he traffics his most obedient followers into the US, where they start working and soliciting donations from people full-time. So he's making even more money. Oh, and I haven't even gotten to some of the crazy stuff this guy claims. Aside from saying he's the son of some god, he once claimed that he yelled at an earthquake and made it stop. Like there was an earthquake happening, and he's just like, ah! And it just stopped. And he also says that the public should thank him for stopping that earthquake. Thanks, Apollo. He also claims that he talks to his god directly, not metaphorically, but like conversations directly. He also says that he has visions of his god. He claims that he has been physically taken up into heaven on multiple occasions. I mean, this guy has said and done way too much for me to cover in one video. But anyway, and if that's not crazy enough, here's the part of the story where things start to get creepy. Among his church workers, the ones who are young, attractive women and who excel at getting donations, they get to move up and become what's called pastoral assistants. And of course, the prettiest and most obedient pastoral assistants, they get into Apollo's inner circle, and they become what are called spiritual wives. And spiritual wives, they get a special privilege. They get the privilege of smashing with Apollo. Yeah, they literally call it night duty. And these pastoral assistants and spiritual wives are anywhere between 25 years old all the way down to 12 years old. While at this point in the story, Apollo is old as shit. He's 74. And if any of these girls or young women protest their night duty, they're then threatened with eternal damnation. So basically, if they don't smash with him, they're verbally threatened, physically threatened, or he tells them they're going to hell. And to make it worse, these young women depend on the church for their basic needs. Like they live and work at the church. Their entire social life is there. So they're kind of trapped in this. So he's basically trafficking these girls. Like this is sex trafficking. And this nonsense goes on for years, not just in the Philippines, but in their US locations too. And at this point, Apollo is a powerful man. Like his following has grown to over 6 million members worldwide. He claims he has followers in all 200 countries. Plus, with all those donations, he's now wealthier than he's ever been. Dude now owns a private jet and a personal helicopter. He has a church compound that's so massive, it has an indoor arena that seats 75,000 people. To put that in perspective, that's literally the biggest indoor arena in the entire world. And this dude owns it. That's how rich he is. Okay, but then rumors of him essaying young women, they start to spread. And of course, his followers don't believe he's guilty of anything. They stand by him. And religious culty type leaders always have followers who do this, so this is not surprising.
But his longtime friend, Mayor Rodrigo, he ends up running for president and he wins. And with the president of the Philippines on his side, every accusation against Apollo is basically buried. So Apollo seems untouchable by this point. He's been running this trafficking business for like 16 years, and it doesn't seem like there are ever gonna be any consequences for it. Until, I guess at some point, some of his former church members in the US, they go and report him to the FBI. And the FBI starts looking into him, and this investigation makes the news, and Apollo hears about it, and he's like, oh shit! And he allegedly flees the US, and he goes all the way back to the Philippines to his church compound there. And there, he'll be protected by his longtime friend, President Rodrigo. But unfortunately, his friend Rodrigo finishes his term as president, leaves office, and now there's a new president. And new president is not Apollo's friend. So all the accusations against him in the Philippines are no longer buried. So then, back in the US, bam, the FBI arrests some of his innermost circle, and they're officially looking for Apollo too. And he's being accused of fraud, human trafficking, and sex trafficking, and now he's on the FBI's most wanted list. And so Apollo, he gets all mad, and he's frustrated that they're after him, and he starts lashing out publicly, saying it's a conspiracy. And this is happening during the pandemic, so he gives a sermon telling the world that if we want the pandemic to stop, the FBI should stop investigating him. I'm warning the whole world. Listen to the voice of the appointed Son. You want this pandemic to stop. Stop prosecuting, maligning the appointed Son. But then, even more women in the Philippines come forward with accusations against him. And of course, Apollo denies everything, and he insists that the people accusing him are just evil, and he changes the homepage of his website to this: why are evil people after Pastor Apollo? I'm guessing they're after him because of all the sex trafficking, but that's just a guess. Anyway, eventually, the Filipino Senate issues a warrant for his arrest, and they raid some of his properties, but the dude is nowhere to be found. He's fled, and he's hiding out from the law. And there's like this whole manhunt looking for him, and there ends up being a huge standoff at one of his compounds between police and a bunch of his supporters, and his supporters still insist that he didn't do anything wrong, and I don't even have time to get into that part of the story. But 2 weeks later, Apollo finally gives up, and he turns himself in, and bam, they arrest him. Here's his mugshot. And as of right now, he hasn't actually been to trial yet, so we'll see how this plays out. Okay, so ang video na yung mga kabayan, that is 2 months ago. So yung ipinakita ko na video sa inyo, yun po ang reply ni Johnson doon po kay Torion makabayan. Kasi nga 'di ba, nakita ho natin sa video niya na siya po pinadalhan po ng email, pinadalhan po siya doon na parang paghahabla na siya po tinatakot na kapag hindi daw tatanggalin ang kanyang video, ang kanyang content tungkol dito kay Kibuloy makabayan, at kapag hindi rin po siya magpapalabas po ng public apology, siya po ay kakasuhan daw ng legal team ni Kibuloy makabayan. Pero siya po ay pinetake, kinurot ni William Johnson, di ba? So, yun po ang nangyari. At saka pala, meron tayong sasagutin makabayan. Ito po yung post po ni Hitad. Ang post po ni Mau Spencer, nirepost po ni Hitad makabayan. So, sabi nito ni Mau Spencer, "Real talk, nakakahiyang maging Katoliko kung ang pare sa simbahan ay Makamarcos." Ulitin natin, nakakahiya daw maging Katoliko kung ang pare sa simbahan ay Makamarcos. Spencer, Princess Maui, Hitad, mas nakakahiya kapag ikaw po ay naniniwala at ginawa nating Diyos itong si Kibuloy. Diba? Mas worse. Ito'y nakakahiya kapag si Kibuloy ay gagawin pong ating Diyos makabayan. Gunggong talaga eh. Dapat baliktarin natin. Kami po ay naniniwala po sa mga Marcos. Sila po ay mga mababait. Sila lang po ay sinisiraan. Alam na alam po yan ng mga loyalista, ng mga Marcos supporter, ang mga pagkatao ng mga Marcos at ang kanila pong history. Sila lang po ay sinisiraan noon. Tingnan nyo yung mga kaso ngayon ng mga Marcos. Unting-unti na po itong nadidismiss kasi wala pong basihan, wala pong karampatang mga ebidensyang mga ipinapato dito o yung mga ikinaso sa kanila makabayan. Wala kasi mga ebidensya. Kung napapansin natin, sunod-sunod po ngayon mga kaso dito sa mga Marcos,
na di-dismiss mga kabayan. Ang ibig sabihin, yung mga kaso sa mga Marcos, yun po ay gawa-gawa at yun po ay mga peke mga kabayan. Diba? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, ipakita na ho natin mamaya mga kabayan yung ibig ko sabihin na meron pong video na kung saan ito po'y paghahanda ng INC mga kabayan. But before that, isa naman natin. Nandyan po si Panfilo Junior Reyes. They're watching. He's watching from Pandan Antique. Hi to Manny Glory and John Reyes. Nandyan po si Lynn Mina from Nagoya, Japan. Nandyan po si Mila Sotelo from Hong Kong. Axel Roses or Simply Togas Vlog. Hello bro. Hi to RGA Itarksa. Nandyan rin po si G. Manguera from Plaridel, Bulacan. Shoutout natin si Think Abel. And hi to Marjorie Minsais from Australia. Mga kababayan ko, alam niyo po, everyday ko yan binabantayan ang saganang mamamayan. After po, doon sa sila po ay napahayag na ngayon na meron dang isinagawang hakbang ang INC na meron dang gagawing rally mga kababayan to support sa sinabi po ni PBBM na hindi daw ipapa-impeach itong si Sara Duterte. Kasi dapat daw pagtuon ng pansin natin yung mga importante. Kasi si Sara Duterte, she is not important mga kababayan. Ngayon, so yun po sinakyan po na ng dalawang host doon sa saganang mamayan. And after that mga kababayan, araw-araw ko na pong binabantayan ang programa na yan. So everyday, lagi po silang nagre-remind, lagi po silang nanawagan po sa taga-kongreso na dapat daw suportaan nila, dapat daw irespeto nila yung panawagan ni PBBM. Pero yun po ay opinion lang po ni PBBM kababayan. At saka alam mo natin, meron ho tayong separation of powers. Ang gobyerno makabayan, meron hong separation of powers. So ngayon, ipakita ko sa inyo. Kasi nga, sila na ngayon ay parang nananakot na makabayan kasi maraming mga supporters ng marami pong membro po ng INC na nagsasabi daw sa kanila na baka daw nagbabluff lang itong si Nelson makabayan. Si Nelson ba siya? O siya po si Jean? Baka daw nagbabluff lang or nagjo-joke lang itong si Nelson makabayan. So ito po ang kanilang pinakita na video. For more details, let's watch this. A single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun, nakita mo na. Kaya nga kami ni Nelson nagpahayag na kami ay magrarally para suportahan ang pahayag na ito ng Pangulong Bongbong. Yung paninindigan niya. Sana sabi pa ng iba, Jen, baka blackmail lang dalawa yan kaya nga kahapon, Nelson, nanawagan tayo sa ating mga kabayan na mga kapatid po sa loob ng Iglesia ni Cristo para ipakita sa atin, sa pamamagitan ng video at pictures, meron ba talagang mga paghahanda na sinasagawa? Sabi ko nga sa iyo, Jen, Sabado pa ng gabi, nagsimula na ng paghahanda sa maraming lugar. Yan. Paghahanda po ito sa malaking gawain, mga gawain at meron pang devotional prayer. Panalangin para sa kapayapaan. Walang tigil po dito, ha? Kung hindi yung iba, siguro hindi, kasi akala nila dyan, ikaw lang nagsalita niya. May mga nagpadala sa atin ng mga larawan, Nelson, pero ito ipakikita namin sa inyo. Siyempre, hindi namin paririnig kung ano pinag-uusapan, paano pinaghahandaan. Ipakikita po namin sa inyo mga larawan, yung tapos na. Baka mamaya Kagabi po kasi ito nangyari. Tiktikan ninyo yung mga... totoo ba talaga na mayroong mga ginagawang paghahanda? Ito yung mga nakuha ko dyan, mga nagpadala sa akin. Meron ka ba pictures dyan? Meron. Ako yung sa akin, pinadala ko kayo kay Direct. Ito. Sa Abra. Tingnan nga natin sa Abra. Ayan, patapos na ito dyan. Kaya... Naglalabasan na sila. Abra. Kagabi po ito, ha? Bangged Abra. Bangged Abra. Sa Bataan. Tingnan natin yung Bataan. Yun pa. Meron pa pala sa Abra. Ayan, Morong Bataan, padala yan ng mga kakilala natin dyan, alin pa? Batangas. Sa Batangas. Orani Bataan. Bataan, yan. Marami pa palang Bataan. Lipa City. Yan, sa Lipa City. Naku, dagsa ang tao. Rosario, Batangas. Ayan. Tanawan. Yung iba dyan, kumain pa ng lomi bago mo Tanawan, ano pa? Sa akin naman, Nelson, ito naman, sa mga probinsya naman ito. Meron pa ako Cebu Tanawan? Ayan, Bantayan, Cebu. Medyo... nga, yan po yung... sabi ko sa inyo, tapos na po yung... Ibang lugar yan, Jen. Bogo, Cebu City.
Ayan, hindi pa nga sabay-sabay nakakalabas eh. Hindi na po namin pakikita yung sa loob kasi bawal po ang cellphone sa loob ng kapili eh. Di ba? Pero dito na namin pinatutunayan sa inyo na talagang meron hong mga paghahanda, ng paghahanda po sa malaking gawain sa mga susunod na araw. At again, yun hong aming panata o devotional prayer para po sa kapayapaan ng bansa. Lawag, Ilocos Norte. Oo, madami din, Sabi ko, dumadagsa sila ngayon. Talagang inspirado yung mga kapatid. Yung maraming sumasamang, mga panauhin din eh. Sa Pangasinan, direct, yung pinadala ko dyan, na pictures, video. Ayan, Rosales, Pangasinan, sa Buwed. Selfie pa sila, Oo. Saan pa? San Nicolas, Sa Quezon City naman tayo. Dito sa Quezon City. May mga sinatutoy pa. Santo Tomas, Umingan, Rosales, Pangasinan. Yan ang dami nito. Di ba? Papunta na ba ng Metro Manila yan dyan? Hindi, lang. Katatapos lang ng kanilang... Dami mga sasakyan na sa labas eh. Ay, siyempre. Hindi pa papunta na yun dito? Wala, nagpapagas pa iba. Nagpapagas pa. Ginulat mo na, akala ko na papunta na rito. Nagpapagas pa yan. Lulusob na ba ng Manila, makabayan? 'Di ba? Para nakutan talaga eh. Alam niyo, makabayan ko, 'di ba sinabi ko kahapon na meron kaming kapitbahay dito na member po ng INC Makabayan. So ngayon, before na naman po nag-vlog si Ivan, ipinakita ko sa kanya itong pinag-usapan po ng dalawang angkor dyan sa Saganang Mamayan Makabayan. So, di ba sabi po ni Jen na meron talaga pong ginagawang hakbang ang INC ngayon in the coming days Makabayan para daw sa kanilang rally. Kasi ang nanawagan rito na magkaroon dito ng rally, di ba inamin po ni Jen at sa kanila Nelson, silang dalawang Makabayan, sila po ay nanawagan ng rally. Hinikayat niya lang po itong INC members. Diba? Klaro ho yan. Siya po mismo nung sabi Makabayan. So ngayon, pinakita ko sa aming kapitbahay kasi malapit lang na yun. Nandyan lang po Makabayan sa gilid. So sabi niya Makabayan na meron talaga pong ginagawang hakbang ngayon ang INC pero hindi naman daw sa rally Makabayan. Kasi until now, ang kanilang leader dito sa lokal, wala ho silang sinabi tungkol po sa rally Makabayan. Kundi meron silang ginagawang hakbang ngayon, preparation, yan po yearly nilang ginagawa daw Makabayan. Totoo ba mga INC members? Yan kasi sinabi po dito sa aming kapitbahay na meron na kayong gagawin po na hakbang or event that is yearly ninyong ginagawa daw yan. Please comment sa baba at babasahin mamaya ni Sir Ivan, okay? Diba? Sa tingin ko, pananakot na talaga ito ng dalawang angkor ni Makabayan. Tapos lulusob na ng Manila. So anyways, isa na rin po natin. Nandyan po si Jenky Arellano, hi to Gorgonya Angala, Mercy Calatrava. Nandyan rin po si Yos Mallorca Dila, hi to JRN, Aida Sinsuat, Aida Lopez Sinsuan, hi to Giselda Langbat, Bong Yu, Annabel Huson. Nandyan rin po si Marina Coloma, Apple Nas, Lia Carrascal, Anjang Aison. Nandyan rin po si Emma Valdez, Janet Narvaez, Esperanza Manuel, Sanalila, hi to Romel Palakay, Evelyn Garcia, isatad natin sa Supladita Vitan. Nandiyan po si Rosalie Cartera, Catholic Faith, Dimple Rain is Revines, hi to Myrna Borromeo, Derek Erwina Argilies. Nandiyan po si Lomen Rosario, Sherilyn Martin Makashima, isyatat natin si Elijah Juayong Villanueva, Jane Fuentes, Maribel Bocasas, Alicia Leak, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay.
Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan. At naway ang iyong pag-ibig tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some